Barangay Ginebra, may nakahanda na talagang kapalit ni Japet Aguilar, oras na ito'y magretiro. At ating kilalanin ang mas pinalaking import stopper ngayon ng Barangay Ginebra. At Dwight Howard nagsalita na at gustong rumesbak at iresbak itong SGA para sa susunod nilang kampanya, sa susunod na sasalihan nilang torneo. At Joshua Monson, priority di umano ng SMB for the next conference. So tinatarget si Joshua Monson at Converge mukhang mas magpapalaki pa ngayon ng player dahil usap-usapay tinatarget or tatargetin si Mo Tautua sa paparating nitong pagiging unrestricted free agent sa Marso. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or paki-follow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po. At dito tayo, mukhang ang Converge ay hindi pa tapos sa pag-rebuild at paghahanda or pagdagdag ng big man. Kung titingnan mo ang lineup ng Converge, ang daming big man na nito. Biruin mo andito na yung tulad nila Paulo Habillonar, J.O. Ambohot, Justin Baltasar, Justin Arana, at wala pa nga dyan yung dinrap nila din, last rookie drop, na si Ben Phillips. Tapos ngayon, may update na Converge is eyeing Moala Tautua. So base nga yan sa naging update ni Sir Snow Badwa na ayon nga sa post na to, credit po. To secure the tallest frontline in the league, Kuliglig told me, Converge is eyeing Moala Tautua, who will become an unrestricted free agent by March. Management believes that having a big man who can shoot and comfortable at the perimeter will give the team advantage offensively and defensively. Imagine Tautua guarding the other team's number 3. So, di na tayo magtataka kung bakit ka na lamang kagusto si Mo ng gaya ng team ng Converge bate rito. Dahil tiwala pala ang management sa mga big man na kayang pumuntos ng komportable sa perimeter na siyang makapagbibigay advantage offensively and defensively sa team. So si Mo syempre magkakaroon nga to ng karapatang pumili ng team oras na ito ay maging unrestricted free agent. Syempre, di natin alam kung gugustuhin pa ba niya sa SMB kahit dito role player nga lang siya. Or mas gugustuhin niya na ba lumipat? Malamang na kung sa ay possible maging starter muli siya gaya ng dati. So syempre si Mo pa rin yan. Nasa sa kanya ang decision pag dumating na siya sa puntong maging unrestricted free agent. So kahit nagkakaedad na nga itong si Mo, 35-year-old, nasa kalakasan pa rin talaga ang kanyang mga pangangatawan. At saka, parang hindi nagbabago ang laro niya Lakas ng katawan. Kung sa SMB as a role player, nag-average lamang siya, gaya ngayon ng conference ng 6.09 points per game, 2.55 rebounds per game, and 1.00 assist per game. Possible kung malipat siya or lumipat siya sa ibang team, possible baka mas mataas pa siya or mataas pa ang average na magawa niya. Pero syempre, abangan pa rin natin dahil patikim pa lamang yan base sa ayon dito sa update ni Sir Snow. Kaya banda-banda dyan abangan natin kung ano ang kahihinatnan. At dito tayo sa future star big man ng Ginebra. So eto na. Makikitang hindi na rin talaga bumabata si Japet Aguilar para sa Ginebra. Kaya ngayon, eto't may lumalabas ng big man ang Ginebra na maaaring pumalit na dito banda-banda dyan. So sa nilalaro nga po ni Troy Rosario para sa Ginebra, pinatunayan at pinatutunayan lang talaga niya na hindi nagkamali na hayaan itong maging kabahagi ng lineup ng Ginebra. Kita mo naman ngayon kay Troy, na iba yung intensity ng laro niya ngayon kumpara sa noon. Dahil kung mapapansin nyo o makakapansin mo, ngayon nasa pangarap niyang team siya. Kita mo yung mas matinding hustle niya. Kung paano siya makipagbanggaan at pwestuhan sa ilalim. Talagang makikita mo na gusto niya ipakita na hindi niya sasayangin yung ibinigay na opportunity sa kanya. Kung maaalala nyo, proud siya sa sinabi niya noon, di ba? Na siyang araw mismo ang lumapit para sa Ginebra. Kung tutuusin, daming nag-offer sa kanyang team pero Ginebra ang ginusto niya.
So possible talaga na future big man star to ng Ginebra. Dahil ngayon pa lamang as a big man ng team. Number 1 leading scorer na siya sa team ng Barangay Ginebra. Sa loob lamang pa yan ng 12 games. So siguro, hindi malayo. Pag tumagal-tagal pa, lalo yan possible. Mas tataas pa dyan ang mga numero niyang kaya pang mabigay para sa Barangay Ginebra. Ang maganda pa nga po kasi rin sa big man na ito hindi siya yung big man na palahingi ng bola. Kumbaga, tumatrabaho talaga siya. Matatandaan kamakailan lang ay nagulat ang ilang mga fans, lalo na mga Pinoy fans, sa nangyaring pag-atras ng SGA sa 34th Dubai International Basketball Championship dahil sa nangyaring hindi kaaya-ayang pagkatalo kontra Tunisia. So napagdesisyonan nga ng nasabing kampo na huwag na lumahok sa third place na laro habang tumatawag para sa pagkakapantay-pantay at pagiging patas sa officiating at para sa laro na tratuhin ng may tamang paggalang. So dahil nga sa pangyayaring hindi maganda sa SGA sa kanilang huling stint sa nasabing torneo may good news naman na update ngayon mula sa dating SGA big man na si Dwight Howard na siyang nagpasya at nagpahayag via Facebook post na sinasabing next year daw siya magbabalik para tulungang makakuha ng tropeyong Pilipinas. Dwight Howard said, "Stay strong my Pinoy people. Next year, I won't be dancing and I'll be ready help bring that back to the Philippines." So ngayon pa lamang, magandang pagkakataon na itong binitawan nitong pahayag nitong si Dwight Howard na to. Dahil kita mo kay Dwight kung gaano nga siya kadesidido makabalik sa Strong Group Athletics at dito sa Pilipinas. Talagang gusto niya gawin lahat para ma-resback ang mga Pinoy at nais niya ring gawin ang kanyang naging unfinished business matapos kapusin noon sa nasabing torneo na kanilang nilaruan. Coach Tim Cone, may player ngang possible maging panggulat ng Ginebra sa quarterfinals pa lamang kontra dito sa Meralco. At possible pang siya na ang gawing import stopper sa Ginebra. So hindi nga po ito si Mariano at mas hindi ito si Stephen Holt dahil si Stephen Holt nasa sa guard position na. So bagamat sila yung mga nakasanayang natin noon pa man na binild nga ni Coach Tim bilang import stopper nung mga nakaraan, pero ngayon iba na. May isa na namang possible na sasalo sa mga dating position nila sa kampo. At eto nga yun, si Jamie Malonzo. So ngayong nakabalik na nga si Malonzo at 100% na muli dahil kita naman ngayon sa naging stint niya sa Ginebra. Sobrang laking tulong niya lalo na kay Troy at maging dito kay Japet. Dahil ngayong andyan na si Jamie, pwede na siyang trumabaho sa import gaya na lamang sa unang makakalaban nila dito sa playoffs na Bolts at mga import pa na po pwedeng makalaban ng Ginebra sa hinaharap. Lalo na nga ngayon, naglalaki na ang mga import. Dahil si Jamie mas mataas at mas malapad kumpara sa dating import stopper ng jeans. Bukod dyan, malaking tulong kay Jamie at sa Ginebra ang ginawa ni Jamie Malonzo na pagpapalaki ng katawan o pagpapabalki ng kanyang katawan dahil nagagamit niya nga sa pakikipagbanggaan at kaldagan sa ilalim lalo na para hindi siya basta-basta matibag. Kagandahan kay Jamie, mas makatawan or bulky na talaga siya tapos grabe yung athleticism pa rin niya. So malaking pakinabang si Jamie Malonzo lalo na ngayong playoffs. Ngayong tuluyan ng nahulog ang SMB sa 49th season ng Commissioner's Cup. May mga ilang nababasa nga tayo na possible mag-rebuild di umano raw ang nasabing koponan dahil sa malaking impact ang pagkakabagsak sa elimination pa lang ng nasabing team na siyang possible mauwi sa pag-trade ng ilang manlalaro ng team. Isa nga sa pinaka-bali-balita na di umano'y target raw ng SMB this upcoming All-Filipino ay itong si Joshua Monson. Na kung sa ayon nga sa naging post na itong PBA Insider News credit po, nakasaad rito. I heard that San Miguel Beermen is out from playoffs contention after a decade. According to our source, one of their priority trade target this upcoming All-Filipino Cup is none other than Joshua Monson of Northport. Source, SMB Insider. Joshua Monson, ang bigat na player na to. Siya nga ngayon ang isa sa kabilang din sa top player ng Northport na kung saan nag-average pa ito ng 18.42 points per game,
3.00 rebounds per game, and 3.67 assists per game. So kung titingnan mo, ang lineup nga ng Northport, napaka-solid. Kaya naman di na tayo magtataka kung bakit nasa number 1 seed sila sa standing ngayon. Kung tinatarget ng SMB si Monson, possible mahihirapan maligawan ng SMB ang Northport para dito. Dahil yan yung talagang bumabanat na malaking tulong talaga sa Northport talaga ngayon, bukod kay Arvin Tolentino. So si Joshua Monson, napalabas nga po ng Northport yung laro nito na kung saay ang bibigat ng nilalaro nito rito. So kung target talaga ito ng SMB, para sa opinion natin mahihirapan makuha pa ng SMB ito. Depende na lamang kung maganda ang offer ng SMB syempre. Pero ngayon, nakakatuwa lang na ang Northport ay gumawa syempre ng history na kung saay first time nga nilang mag number 1 since nang pumasok sila sa ligang ito. So sa standings nga po so dahil na nga rin yan sa ginawa nilang pag-rebuild ng team na napagtagumpayan naman, biruin mo team contender na rin talaga sila ngayon. Kaya about sa update dito, sa nabasa natin ito, abangan natin kung anong kahihinat na naman ito, banda-banda dyan.